Ito hong issue ng impeachment na hindi ho agad natuloy at ngayon po kung ano-ano mga bali-balita kesyo may mga motion to dismiss, kesyo sinasabi na dapat ho simulan na ito. Ito pong ganito na uncertainty sa punto ngayon tungkol dito po sa napaka-importanting political process. Ano reaksyon ng negosyo dito? At totoo lang tayo lang naman nagbibigay ng importansya yung nanonood lang naman yung mga investors abroad na basta tayo magulo. Hindi naman nila alam kung ano yung pinagkakaguluhan natin kung minsan. As far as they're concerned, political yan. Hindi lang political, partisan pa. Yung gulo na yan. So ano po, may epekto ho ba ito ngayon sa negosyo, particularly po itong mga itong foreign direct investment as an example o maging sa mga iba po siguro nakausap ninyo na gusto hong magdagdag ng puhunan? Wala. Yun lang ang certainty dito. Meron na nga problema tayo sa geopolitics. Meron tayo problema sa uncertainty dito sa pagka meron mga ganyan, dadagdagan pa yung unstable na political situation. Kulelat na nga tayo sa investment natin dapat sana oportunidad yung ginagawa ng US na yan nagugulo buong mundo. Tayo well-positioned tayo dahil hindi naman tayo target, dapat yan, yung mga nagtatakbuhang mga investment sana, pero hindi tayo pinupuntahan Pupunta sa Malaysia, sa Vietnam, sa China, hanggang Cambodia, tinatalo pa tayo ngayon. Pati tourism. Yun ang problema. Nung unang sumasama sa amin, hindi lang sa administration, masama kami sa presidente pag nagkakaroon ng mga investment mission. Ang unang sabi sa amin, napaka-erratic ng policy niyan. Pangalawa, yung fuel natin mataas talaga ang cost sa electricity. Wala tayong subsidy Sila meron yung napit bayan natin. Tapos, yung iskandalo riyan sa corruption, lalo na rin sa Kongreso. Naku, alam na alam ng mga investor yan. Nadagdagan pa ng kidnapping. Ngayon, nadagdagan pa ng itong mga file ako ng labor problems. Natatakot sa atin investor.